Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Magandang gabi po, Brother Soriano, at magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa radyo at dito po sa lahat po dito. Opo. Ang pinagtataka ko lang po, ako po ay palabasa po ng Biblia. Ang katotohanan po, ang nakukuha ko lang po doon ay ang historical event. Ang pinagtataka ko po ay kung bakit hindi ko masumpungan ang hiwaga po ng kaligtasan na pinangako sa Biblia. Alam po nyo, kung nakita nyo yung historical events doon, yung sinasabi nyo nakita nyo historical events, within those history that was written in the Bible, nandun po yung aral ng kaligtasan sa history eh. Pakinggan nyo. Sa unang Korinto 6:11. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila. These things had happened unto them. History po yun, ano? History yun. Ang mga bagay na ito, nangyari sa kanila at na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ayun. Sabi po ni St. Paul, yung mga pangyayari na yon, nangyari sa kanila yon at nasulat para magbigay halimbawa sa atin. Upang tayo'y huwag magnasa ng mga bagay na masama. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Tuloy. Huwag din naman tayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nakiapid. At ang nangabuwal sa isang araw ay 20,000. Ayun. Yung Israel, nung mawala si Moises, pumanik sa bundok, nakiapid sila. Sa isang araw ang namatay sa kanila, 23,000, sabi ni St. Paul. And that is history. Pero merong aral dun sa history. Kaya nasulat ang mga bagay na ito para huwag tayong magnasa gaya nila na nagnasa. Nasulat ito upang ito'y maging halimbawa sa atin na mga dinatna ng katapusan ng panahon. Dun ho sa history mababasa nyo, may aral doon. Halimbawa, may history na isang tao, si Sakyo. Siya ho unano. Gusto niyang makita si Kristo dahil siya'y makasalanan. Gusto niyang humingi ng tawad. Lagi na lang ito yung makikita niya. Laging may mga nakapaikot na mga tao. Hindi siya makikita dahil mababa lang si Sakyo Unano siya Alam niyo ang ginawa niya? History ito. Umakyat siya sa isang puno ng sikomoro. Inabangan niya yung pagdadaan ni Kristo. Pagdaan ni Kristo, nakita siya sa puno. Kahit siya po unano, siyempre, pag pumanik ka sa puno, mataas ka pa dun sa hindi unano. Pagdating ni Kristo, sabi sa kanya, Sakyo, bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay mo. Ayan. Ano po tinuturo nung history na yon? Na ang tao pala, kahit unano, may depekto, meron ding pag-asang maligtas, gagawa ka lang ng paraan. Yung lumpo,
Hindi siya makalapit kay Kristo, lumpos siya eh. Eh yung isang bahay na pinuntahan ni Kristo, punong-puno ng tao. Hindi siya makakalapit, lumpo pa siya. Alam niyo ginawa niya? Ipalik niyo ika ko sa bubungan, saka niyo butasin. Ipinabutas niya yung bubungan, baksak siya sa ilalim. Doon sa harap mismo ni Kristo siya bumaksak. Ayun, napinagaling siya ni Kristo. Ibig sabihin, yung istorya ng lumpo, nagtuturo sa atin na kung meron tayong pananampalataya, makakagawa tayo para sa ating kapakinabangan. If there's a will, there's a way. Ganun do ang Biblia kung magturo ng aral. Hindi yung kung magturo ang Biblia ng aral, puro diretso, ganito, 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 wag ito, wag ito, wag ito, ganito, 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 wag ito, wag ito. Hindi yung ganon. Pati istoryang nakasulat sa Biblia, nagtuturo ho ng aral yan. Napakayaman ang Biblia sa aral. Gaya nung nangyari kay Solomon. May dalawang mag-ina, mga ina, nanganak pareho. Eh yung anak nung isa, namatay. Yung isang anak buhay. Nag-aagawan ngayon yung dalawang ina doon sa buhay. Sabi nung isang, ay akin yan. Ay hindi, akin ito. Hanggang nakarating sila kay Solomon dahil sa pagtatalo. Kanino ba talaga anak yan? Akin o, agawan sila na agawan. Sabi ni Solomon, nag-aagawan din lang kayo. Kumuha nga kayo ng itakjat, hatiin natin itong bata. Sabi ni Solomon, hatiin yung bata. Nung hahatiin na, sabi nung isang babae, wag nyo na akong hatiin, bigay nyo na lang sa kanya. Ayun. Sabi ni Solomon, ibigay nyo sa kanya ang bata, siya talaga ang nanay. Kita nyo? Kasi, kung talagang ikaw ang nanay, hindi ka papayag hatiin yung mahal mong anak, di ba, no? Hindi bali lang mapunta siya sa iba, wag lang siyang hatiin. Nakita ni Solomon, yung nanay talaga, yung may-ari, yung ayaw magpahati. Yun ho'y kasaysayan yun eh. Pero meron hong itinuturo yon. Ipinakikita nung aral na nakasulat na yon ang puso ng isang tunay na ina. Ang tunay na ina ay nakahandang magparaya alang-alang sa kapakanan ng kanyang anak. It is plain history, pero may aral sa likod nun. Ganun po ang Biblia. Kung babasahin natin ito, may makikita po tayong aral. Sabi ng Diyos, sasaliksikin lang natin. Ibig po sabihin, yung pagpareto ko kahit na inuubo ako, may pakinabang po ako nito. Meron po. History yan eh. Ayun po. Isang araw, maikukwento nyo sa iba. Ako pumunta ron sa exposition ni Casoriano. Inuubo ko nun. Pero nung umuwi ako, may natutunan ako. Di ba? It is history. Pero may moral lessons eh. Di ba kagaya nung araw, yung mga pelikulang pinapanood natin, kila Gloria Romero, kila Juancho Gutierrez. At least pagka may pelikula, kahit nagalit ka kay ano pangalan ng kontrabidang galit na galit ako nung araw? Si Belia Flores. Gusto ko sabunutan si Belia Flores at pag kinukontra si Amalia at saka si Gloria Romero eh. Pero pagkatapos ng pelikula, may makikita kang aral na ang sabi nga nung aking anak minsan na namang nagtagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. Ayun. Merong moral lesson. Kahit na yung pelikula, may moral lesson. Ngayon naman wala namang moral lesson ngayon eh. Meron ngayon mga pelikula, immoral lesson. Ayun. Pero nung araw, mga pelikula, may moral lesson. Ngayon, wala immoral lesson ang makukuha mo ngayon. Kaya po, anything that is in the Bible can be useful for instruction, for reproof. Sinasabi yun sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Yun. Para ang tao ay matuto ng katwiran, lahat ng kasulatan pakikinabangan po yan. May aral po dyan. Iisa-isahin lang natin. Brother, ang nais ko po sana ay yung malalim-lalim na para yung masakyang maintindihan ko talaga ang kaligtasan na pangalawa po yun. Sa Biblia po. Pangalawa po yun. Hindi ho ang utos ng Diyos hanapin nyo yung malalim sa Biblia. Ang una mababaw muna. Wala hong sumisid na nag-umpisa sa ilalim. Yun po ang gusto kong... Umpisahan natin sa mababaw. Ang ibig ko sabihin, hindi nyo po matututunan yung malalim unless ma-master nyo yung ibabaw. Yun ang paraan ng Diyos. Pakinggan nyo. Sa isang talata,
ng unang Korinto 2, versikulo 9. Basa. Tatapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ganyan po ang pag-aaral sa Biblia. Sabi ni San Pablo, yung mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok man sa puso ng tao, ang mga bagay na ito'y inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. Huwag ko kayong mag-alala, para sa inyo yon kung umiibig kayo sa Diyos. Kaya lang, may paraan. Paano? Sapagkat, sabi ng Biblia, ang mga bagay na ito, ang wika ni Pablo, ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, pati ng malalalim na bagay ng Diyos. Sapagkat sino ika sa tao nakakasiyasat ng mga bagay ng tao, maliban na ng Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos, hindi nasisiyasat ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ano ibig sabihin? Yung bagay ng tao, nakakasiyasat po niyan tayo ang Espiritu ng taong nasa atin. Halimbawa, nakakita ka ng binata at saka dalaga nandun sa isang sulok, nagbubulungan, kahit hindi mo na marinig yung pinag-uusapan nun, alam mo na yun. Yung nararamdaman, nararamdaman mo rin. Di ba, no? O, di ba? Halimbawa, nakakita ka ng dalaga at binatang naghahalikan, sweet na sweet, naglilingkisan, kahit hindi ka kasali, may nararamdaman ka Dahil alam ng Espiritu mo, yung Espiritu nila. Ganon. Ganon din naman ang wika, yung bagay ng Diyos, hindi naiintindihan yun ng tao, maliban na ng Espiritu ng Diyos. At pag kami, ang isang tao, ay meron pong Espiritu ng Diyos, nasisiyasat ang wika ng Espiritu ang lahat ng bagay, pati ng malalalim na bagay ng Diyos. O di nag-uumpisa muna sa mababaw, sa bagay man pantao, mababaw. Tapos pagka alam mo na yung mababaw, palalim ng palalim yung mga bagay ng Diyos, maintindihan mo na. Huwag po kayong mag-alala ron. Matututunan nyo rin yung pagtitiyagain nyo, natuklasin yung mababaw sa Biblia. Halimbawa, ano ba yung mababaw? Ang mababaw, yung madaling maintindihan Sabi ng Diyos, anak ko, kumain ka ng pulot, mabuti yan. Siguro dito sa Sorsogon may pulot hindi ba? Dugos po yan, dugos. Oh, dugos. Mababaw ho ba yun? Hindi ba mababaw yun? Kumain ka anak ng pulot. Basahin natin. Bigay mo talata. 24:13 ng Kawikaan. Anak ko, kumain ka ng pulot sapagkat mabuti. Ayan. Sabi ng Diyos sa utos niya, salita ng Diyos to, anak ko, kumain ka ng pulot, mabuti yan. Sabi niya. Mahirap ba maintindihan yun? Nakakakita ka naman ng pulot O di kainin mo, mabuti. Pero teka muna. Bakit? May kasunod na salita al sa liksikin natin. Kawikaan 25:27. Hindi mabuting kumain ng maraming pulot. Ayun. May kaduktong pala. Anak ko, kumain ka ika ng pulot sapagkat mabuti. Pero doon sa kabilaan sabi, hindi mabuting kumain ng maraming pulot. Ay, ibig sabihin, mabuti ang pulot kung kakainin mo in moderation, hindi marami. Pagka dinamihan mo, hindi mabuti ang kumain ng maraming pulot. Sabi ng Diyos, tinan mo ngayon, maraming may diabetes. Walang ginawa kundi kumain ng matamis Tinapay may matamis, kape may matamis, halo-halo may matamis, soft drinks may matamis, ice cream may matamis.
suman, may matamis. Lahat puro matamis. Kaya ngayon, meron ang tao, puro diabetes. Mabuti ba ang puro pulot o hindi? Masama. Kaya, mabuti ang pulot kung kakainin mo in moderation. Sabi ng Biblia, kumain ka ng pulot, anak ko, sapagkat mabuti. Pero, hindi mabuti ang kumain ng maraming pulot. Yun ho ang mababaw. Mababaw, madaling intindihin no? Conforme ho kayo, mababaw yun? Eto, lumalim tayo ng kapiraso. Pakinggan niya. Yung hindi kaluwalhatian. Hindi mabuting kumain ng maraming pulot. Ayan, mababaw yan. Nakita nyo nakahulugan kanina, no? Tuloy natin talata. Gayon ang paghanap ng tao ng kanilang sariling kalwalhatian ay hindi kalwalhatian. Ayun. Meron palang ibig sabihin mas malalim yon. Bagay namang ukol sa Diyos yon. Kung paanong hindi mabuti yung kain ka ng maraming pulot, gayon din naman yung paghanap ng tao ng maraming karangalan ay hindi karangalan. Kita nyo? Yung mga taong matatakaw sa karangalan, yun ang napapasama Nawawalan ng karangalan. Diba? Sa kagustuhan niya, siya gobernador palagi, para lagi siyang may karangalan, yung kalaban niya sa politika, papapatay niya. O diba? Maninira siya. Lagi siyang may karangalan, pero sinisira niya yung kapwa niya. Ganun ang wika. Ang sabi ng Diyos, ang paghahanap ng sariling kaluwalhatian ng tao ay hindi niya kaluwalhatian. Malalim-lalim ho yun. Ngayon, kung gusto niyo sumisid pa, may mas malalim pa ron. Pakinggan niyo. 16:15 ng Lucas. Ganito nakasulat. Umaba. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Tatapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Bakit? Sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ayun. Sabi ng Diyos, nag-aari kayong ganap sa inyong sarili sa paningin ng tao. Ang gusto mong ipinta sa tao, napaka-tuwid mo, napaka-husay mo, ikaw pinakamagaling sa lahat. Pero sabi ng Diyos, ang dinadakila na ng tao, dinadakila na. Kasuklam-suklam na sa Diyos. Ayaw pala naman ng Diyos, pumunta ka dun sa extent na dadakilain ka na parang didyosin ka na. Kasuklam-suklam ka na sa Diyos nun. Ayun po. Pero, kung gusto nyo, may mas malalim pa ron. Sabi nga sa Biblia, nalalaman ng Espiritu ang lahat ng bagay. Oo, pati ng malalalim na bagay ng Diyos. Ba't kung sinabing may mas malalim pa ron? Pantao pa lang yung pinag-uusapan natin Di ba? Sa tao yun alin ang mas malalim? Yun sa Diyos. Kaya lang, dapat umpisahan nyo sa ibabaw. Kung dadive kayo agad, baka malulod kayo, hindi lang kayo makakabalik uli. Kailangan sanay-sanay muna, sanay-sanay. Tanyo yung mga dyan sa May Rizal, may mga kapatid kami dyan, nakakatagal ng isang araw dun sa ilalim ng dagat, Pero hindi naman agad-agad yun pagkapanganak pumunta na sa ilalim ng dagat Hindi. Unti-unting nagsasanay hanggang makarating siya doon sa malalim. Ganun po sa Biblia, tsatsagain lang natin. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Magandang gabi po sa lahat na nandito sa Sorsogon State College Social Hall. Ang tanong ko po ay katatapos lang ang pagsilibrar ng Katoliko kaya ng Christendom ng tinatawag na All Saints Day. Ang tanong ko po manungod tungkol sa kaluluwa. Karamihan pong reliyon, ang konsepto nila sa kaluluwa ay isang espiritu. Ngunit sabi ni Ezekiel, ang kaluluwa na nagkasala ay namamatay. Di sa makatuwid, hindi po espiritu. Ano po ang konsepto ninyo tungkol dito? Teka bago ko po kayo sagutin, gusto ko pong maglinaw, kapatid. Huwag po kayo magagalit. Ano po? Hindi po. Sabi nyo, sinight nyo si Ezekiel na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. No.
Nilagyan nyo ho ng sa makatwid. Sa makatwid, ang kaluluwa ay hindi espiritu dahil namamatay. Sabi nyo, no? Hindi po ako conforme ron. Dahil meron pong espiritu na namamatay. Ganun po. Meron po sa Biblia ang espiritu na namamatay. At ang kamatayan ng espiritu ay dependyente sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya pong patayin ng Diyos ang espiritu. Pakinggan nyo. 32-39 ng Deuteronomy. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Ayon. Pwede pong ang Diyos ay bumuhay, pwede siyang pumatay, pwede siyang sumugat, pwede siyang magpagaling. Sino ang pwede niyang patayin, pagalingin, sugatan, pagalingin, patayin at buhayin? Walang makakaligtas sa aking kamay, sabi ng Diyos. Yun ho'y isang salita ng pinakamataas na authority sa lahat. He can do those things to anybody he wish to do it. Kaya, pagka sasabihin natin na hindi po pwedeng patayin ng Diyos ang espiritu, pwede ho eh. Ang tawag ho kasi sa dagat-dagatang apoy, ang tawag dyan, ikalawang kamatayan. Hindi ho ba? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Apokalipsis, ganito nakasulat. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang dagat-dagatang apoy, yung lake of fire, is termed in the Bible or is called in the Bible as the second death. Tinatawag po itong ikalawang kamatayan. Para kanino po ba ang dagat-dagatang apoy? Pakinggan nyo. Sa Apokalipsis pa rin, sa Mateo 25, ganito nakasulat. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel. Yun palang dagat-dagatang apoy, para sa diablo pala yun. Bakit tinatawag ng Diyos ang dagat-dagatang apoy na ikalawang kamatayan kung walang kamatayang nakaukol sa mga espiritu? Diba? Sabi ni Kristo, ang dagat-dagatang apoy, yung apoy na walang hanggan, inihanda ng Diyos sa diablo at sa kanyang mga anghel. Siguro naniniwala kayo ang mga anghel ay espiritu, di ba? May kamatayan ba sila? Wala. Meron silang dadat ng ikalawang kamatayan. Yun po. Ngayon, sasagutin ko po yung tanong nyo sa kanina na ano ba ang konsepto namin tungkol sa kaluluwa? Kagaya ba kami ng Katoliko na yung kaluluwa, yun ang espiritu o parang multo? Pakinggan nyo sa 4:12 ng Ebreo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu. Yung po palang kaluluwa at espiritu na paghihiwalay yun ang salita ng Diyos. Meaning, hindi ho yung kaluluwa, yun ang espiritu. Hindi yun ang espiritu. Kasi yung kaluluwa at espiritu na paghihiwalay sila ng salita ng Diyos. Kaya meron pong distinction yung espiritu at saka yung kaluluwa. Then what is the soul? Ano ang kaluluwa ayon sa Biblia? Genesis 2:7, pakinggan niyo po. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ayon. And God created man out of the dust of the ground
and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ang tao naging kaluluwang buhay. Alin yung kaluluwa? Yun hong pinagsaman dalawa. Yung katawang galing sa alabok, tapos yung hininga ng buhay na inihinga sa butas ng ilong, nung magkalakip, ang tao naging kaluluwang buhay. Ang tinatawag pong kaluluwa, yung kabuuan, yung espiritual at saka yung material na pinagsama, yung faculties mo, yung wisdom, yung iyong senses, yung lahat ng nasa iyo, yun po ang tinatawag sa Biblia na kaluluwa. The totality of the being of a man is called in the Bible as a soul. Bakit po? Anong katunayan? Pakinggan nyo, sa 3 ng unang Pedro, ganito nakasulat. Na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa. Ilan ho ang nasa daong? 8 kaluluwa. 8 souls. Sino mo ba yung 8 souls? Si Noah, yung asawa niya, yung 3 niyang anak at saka yung 3 niyang manugang. Kaya 8 kaluluwa. Ang ibig sabihin, yung kaluluwang tinutukoy, yun mismong pagkatao ni Noe at saka nung kanyang mga kasama. Yun po ang kaluluwa. Sa Mateo 24, versikulo 14, nasasabi, and I quote, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness unto all nations, and the end will come." Ano po ba ang tinutukoy ditong the end? Is it the end of the world or human civilization will end? It is the end. It is also in Matthew 28:20. Teaching them whatsoever, all things I have commanded you, and lo, I am with you, even up to the consummation of the ages. It is in Greek. Even up to the end of the ages. Ang tinutukoy ho doon yung tao. Yung lahi ng tao. The end will come. Thank you very much. Maraming salamat po. Ang gabi, Brother Rene. Magandang gabi sa tagapagkinig. Brother Rene, ano ba ang kaulugan itong sinabi ng Panginoon sa susuguin ko kayo sa gitna ng mga lubo? Ano ba itong ahas, magpakatalino katulad sa ahas? Ito bang ahas na dumaya kay iba? At ano naman itong lubo? Basahin po natin. 16 ng Mateo. Narito, inusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Hihimayin ho natin. Ano ho? Pwede ho kayong magtiyaga, himayin natin yung talata. Sige. Ang kausap po rito, mga alagad. Sinusugo ko kayo gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Alam mo nyo yung mga lobo, yun yung mga asong bundok na matatakaw, malulupit, kumakain ng kapwa aso o kapwa hay. Opo. Tawag po sa Biblia ron, grievous wolves, mga wolf. Oho. Ngayon, ganun ang magiging kalagayan ng mga alagad, mapapasagit na sila ng mga taong malulupit. Sila naman parang mga tupa na maaamo. O edi talo ka agad, agrabyado ka, lobo yung kakagating ka nun. Para wag kang makagat agad at wag kang matalo, kailangan magpakatalino kayo gaya ng mga ahas. At magpakatimtima naman kayong gaya ng mga kalapati. Tingnan ho natin. Ano ibig sabihin ni Jesus Christ nung magpakatimtiman kayo gaya ng mga kalapati? Ano ba ibig sabihin sa kalapati? Bakit siya matimtiman? Pakinggan nyo. Sa Henesis, ganito ating mababasa. At nangyari, pagkaraan ng 40 araw, na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan na kanyang ginawa. At siya'y nagpalipad ng isang uwak, at ito'y nagparuot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. Ayan. Nung tumigil na yung ulan, after 40 days,
ginawa ni Noe, nagpalipad siya ng isang uwak. Lumakad yung uwak, hindi na bumalik. Ano ginawa niya? At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Tatapwat, hindi nakasumpong ang kalapati nang madapuan ng talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanya sa sasakyan sapagkat ang tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong lupa. Tanyo, bakit ho yung uwak hindi na nagbalik? Bakit yung kalapati nagbalik? Sabi ng Diyos, sabi sa Biblia, kaya ikaw bumalik yung kalapati kasi wala siyang masumpong ang madadapuan ng kanyang paa. Yung kalapati ho, nandidiri siya sa marumi. Yung uwak, ibon din naman yun eh. May nadapuan ba? Marami. Alam niyo kung bakit marami siyang nadapuan? Basa sa Mateo. Saan man naroon ang bangkay, ay doon mga kakatipon ang mga uwak. Hindi ba? Ang daing bangkay nun. Nalutang-lutang dahil nalunod. May elepante, may tao, may kung ano-ano. Kaya yung uwak, hindi na bumalik. Naku, maligayang-maligaya siya. Kain siya ng kain ng mga nabubulok na laman ng mga bangkay, ng mga iba't ibang klase ng hayop at ng tao. Ngayon, pero yung kalapati, wala ikasyang madapuan ng talampakan ng kanyang paa. Sa bakatid, ang kalapati isang malinis na ibon. Ayaw niyang magsalaula, magdumi. Ano? Ganon ang kahulugan nun. Sabi ni Kristo sa mga Kristiyano, maging matimtiman kayo gaya ng kalapati. Ibig sabihin, hindi sila mahilig sa dumi. Hindi kagaya ng uwak, takaw sa dumi. Oh, di ba? Yun, doon makikita nyo kung gaano katimtiman ng kalapati. Isa pa, ang kalapati isang uri ng ibon na ang mag-asawa ho, hindi sila nagpapalit-palit ng asawa. Kung nag-alaga na kayo ng kalapati, ang kalapati, yung mag-asawa, sila lang dalawa talaga. At pagka nagkaanak, yung tatay hahanap ng pagkain, papakainin niya yung inakay. Pagka mamimisa silang dalawa, pagka yung babae gustong kumain, iiwan niya yung lalaki, siya naman ang uupo sa manok, ay sa itlog. Ganun ka ang kalapati, napakaganda. Isang buong sambahayan. Isang mapagmahal na ama at mapagmahal na ina. Ganyan ho ang kalapati. Ang kanyang katangiang ipinakikita sa Biblia. Doon tayo pinapatulad ng mga Kristiyano. Baka kung isugo ka sa gitna ng mga lobo, yung mga lobo, lumalamon ng mga patay na hayop yun, pumapatay ng kapwa hayop, makilamong ka na rin. Ha? Maging kagaya ka na rin nila sa laula. Kaya sabi ng Diyos, magpakatimtimang kayong parang kalapati. Ibig sabihin, huwag ka makikisalamuha doon sa masasamang gawain ng mga lobo. Di ba? Pero, magpapakatalino naman na kayo parang ahas. Sino ba yung ahas? Pakinggan nyo. 12. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Yung po palang ahas sa Biblia, yung demonyo, no? Ito, kung matandaan na, nanganak na ito, naglahi na itong ahas na to. Basa. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong. Kaya nyo, meron palang lahi na ito, naglahi na eh. Ibig sabihin yung ahas nanganak na. Kaya marami na ring ahas. Sabi ni Kristo, sa mga alagad niya, magpapakatalino kayo gaya ng mga ahas. Ibig sabihin, yung mga anak ng demonyo, matatalino yan. Pagka tatanga-tanga ka, madadaya ka niyan. Di nyo madaya-daing pastor ngayong manluloko? Mga ahas yan. Pagka tatanga-tanga ka, madadaya ka niyan. Kaya magpakatalino kayo gaya ng mga ahas. At least, kung di mo man sila madaig sa katalinuhan,
At least pantay man lang kayo, di hindi ka madadaya. Tapos meron ka pang ibang character traits na kukunin. Yung kabutihan ng kalapate, magiging mabuti kang tao. Yun ho, ibig sabihin ni Kristo. Doon sa sinabi niya, sinusugo ko kayo parang mga tupa sa gitna ng mga lobo, magpakatalino kayong gaya ng mga ahas, pero magpakatimtimang kayong gaya ng kalapate. Nagtuturo po yon ng kabutihang asal sa isang Kristiyano. Kung naiintindihan natin yung diwa sa Biblia. Yun po yun. Salamat po, Brother Rene. Salamat po. Ako po si Alex Reniba, taga Sorsogon. May tatanong lang po ako. Sige po. Isa po akong Katoliko. Tungkol po sa 10 utos ng Diyos. Mangyari po, may nakapagsabi ko sa akin na 2 lang daw po ang 10 utos ng Diyos. 2 lang. Sa halip na 10. Ngayon po, gusto ko malaman kung alin ang totoo. At kung totoo man po, kailan po ito na ay hayag sa sanlibutan? Alam nyo, yung nagsasabi 10 ang utos ng Diyos, mali yun. Yung nagsasabi naman 2, mali rin yun. Pareho silang mali. Wala akong totoo ron. Kasi ngayon ho, nasa panahong Kristiyano tayo. Sasagutin ko kayo sa panahong Kristiyano. Totoo pong may 10 utos ang Diyos. Pero para kanino ba yung 10 utos? Para atin ba yun? Pakinggan nyo kung kanino para 10 utos. Sa isang talata po ng ipinahayag niya sa inyong kanyang 4:13 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Sino ang kausap niya na sa inyo? Pakipunta mo nga sa 5:1. Pakinggan nyo kung sino. At tinawag ni Moises ang buong Israel. Ayan. Ang Israel po ang kausap dito. Ano sabi sa Israel? Balik. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Na kanyang iniutos na inyong ganapin. Alin yun? Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ayon. Ang pinagpahayagan ng inutusan ng 10 utos, ang Israel. Sa kanila sinabi yan. Ngayon yung 10, yun ang wikay nahuhulog sa 2. Ang outline, if you are to, pagka yun isi-shortcut mo, nahulog yun sa 2. Pag-ibig sa Diyos at saka pag-ibig sa kapwa. Yan ho ang batas sa Israel. Pero, sa panahong Kristiyano, lalo na sa ating mga hintil, hindi yung 10 utos. Tanyo ha, pakita ko sa inyo. Sa 10 utos ba may binyag? Wala ano? Wala. Basahin nyo 10 utos, walang binyag. Una, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa'yo sa Ehipto, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yun ang una. Kalawa, huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Huwag kang luluhod sa kanila. Yun na ikalawa. Ikatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ikaapat, ipangilin mo araw ng Sabat. Ikalima, igalang mo ang iyong ama't ina. Ika-6, huwag kang papatay. Ika-7, huwag kang mangangalunya. Ika-8, huwag kang magnanakaw. Ika-9, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Ika-10, huwag mong iimbutin ng mga bagay ng iyong kapwa. Di 10, may binyag ba? Wala. O kaya ngayon, hindi ako naniniwala nga utos ng Diyos 10. Utos yung Diyos yung magbinyag Sabi sa pasyon, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Ang sinumat aling tao, aralat binyagan ninyo. Pinapabinyagan ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo, siya kung magiging katoto. Ayun. Di may binyag pala kay Kristo? Doon ba sa 10 utos, meron barong bawal magsyabu? Meron doon? Wala Narinig nyo naman, inisa-isa ko Kaya sa panahon ngayon, hindi yung 10 utos. Marami ang utos ngayon. Marami Mula ulo hanggang paa may utos.
Gusto niyo patutunayan ko mula ulo hanggang paa may utos? O, puntahan natin na ulo. Basa. 11. Pakinggan nyo. 11-14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo. Anong turo? Na kung may mahabang buhok, ang lalaki ay mahalay sa kanya. Kita mo? Pagka pala ang lalaki, mahaba ang buhok ala Freddy Aguilar, mahalay sa kanya. Sa Diyos pala ayaw na yung lalaki mahaba buhok. Eh yung babae. Tatapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya. Oh, bakit? Sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Kita nyo? Pag babae pala, gusto ng Diyos mahaba buhok. Pag lalaki, ayaw niya. Kaya sa ulo, may utos eh. Hanggang paa meron. Oh. Kaya hindi mo sasampo utos. May utos sa mata, may utos sa bibig. Oh. May utos sa puso, may utos sa isip. Lahat po may utos eh. Kaya yung buong pagkatao mo, inuutusan ng Diyos. Pati paa mo kung saan lalakad, pati hanap buhay, may utos. Bawal lang maghanap buhay sa sugal, sa Biblia. Bawal lang tagatagay ng alak. Bawal yun. Kaya kung tatanungin nyo ako ilan ang utos sa panahon natin, ang dami ho, ang dami. Binibilang-bilang ko, mahigit 100 eh. Oh. Pati nga Shabu eh. Andun eh. Yung Shabu. Eh sa 10 utos wala naman Shabu eh. Wala pa naman naiimbento Shabu nun eh. Pero sa batas ni Kristo, meron para sa Shabu. Meron nun, bawal yun. O yun lang manood ka ng bombang pelikula. Wala sa 10 utos yun eh. Meron ba ron? Wala eh. Pero sa Biblia, sa Bagong Tipan, bawal yung masasamampitan ng mata. Nasa 2 ng unang Juan, versikulo 15 hanggang 17. Kaya po, yun ang sagot ko, mahaba po. Kung iisa-isahin ko sa inyo, kulang ho hanggang bukas ng umaga, hindi tayo tatapos. Basta sagot ko, hindi 10, hindi 2. Meron pa po kayo tanong? Wala na ho. Maraming salamat. Salamat din po sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Brother Riley. Tatanong ko lang po yung ikapo. Yung ba dapat sundin ho natin? Alam nyo, nagka-problema ako dyan sa ikapo na yan eh. Kahit saan ako pumunta, tinatanong ng tao yan. Kasi po, maraming pastor na nagpapalaganap niya ikapo. Dahil yan ho it's a sure income for the pastors. Kasi nga naman, kung may hanap buhay ka, kumita ka ng 100,000, 10,000 agad sa pastor. Kumita ka sa 1,000,000, 100,000 agad sa pastor. Kaya sure income yan eh. Hindi naman pwedeng bawasan dahil nagnanakaw ka raw sa Diyos, sabi ng mga pastor. Yun nga ang sabi ho. Oo. Alam nyo, hindi batas sa atin yan. Batas yan ng panahon ni Moises. Pakinggan nyo, sa Malakias 3:8. Basa. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Dahil may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa, sapagat inyo akong ninakawan sa makapitbagay nitong buong bansa. Dalihin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang kausap po rito ng Diyos ay ang buong bansa. Sabi, nananakawan ako ng buong bansa. Saan ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi saka sa mga handog. Kaya sabi niya sa bansa, dalhin ninyo sa kamalig ang buong 10 bahagi upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Therefore, ang kausap dito ng Diyos yung bansa. Aling bansa yun nakausap dito? Sa Malakias 3:8, yes.
Ang kausap niya po, nasa Malakyas din kung sino ang sinasabihan niyan. 4-4 naman ang Malakyas. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel. Ayun, ang bansang Israel ang kausap dito. Ang kautusan ni Moises para sa Israel. Hindi mo para sa Pilipinas yan. Yan ho, kaya para sa Israel yan, ang gaganap niyan, mga Israelita. Yun hong mga anak ni Abraham. Pakinggan nyo sa 7 ng Hebreo. At katotohanan, ang mga saanak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Sa kautusan, kukuha sila ng 10 bahagi sa bayan, sa Israel. Ayon sa kautusan, sino kukunan nila? Yung kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Yun mga anak ni Abraham, mga Israelita ho, ang pinag-ukulan niyang ikapo, hindi ho tayong Pilipino. Ang katunayan, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, ang utos na pagbibigay iba, 9:7 ng 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Hindi ikapo. Magbibigay ang bawat isa according to what his heart dictates. Kung ano yung pasya ng puso mo. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. God loves a cheerful giver. Pagka magbibigay ka, give according to what your heart dictates, hindi ka po yun. Kung ano nga yung pasya ng puso mo, yan bibigay mo eh. Hindi ka po. Kung ikaw po kasi, sasabihin na lang sana, magbigay ka po, tama na. Hindi, ayon sa pasya ng puso. Sa 2 Korinto 9:7. Ibig po sabihin, mayroong malaking pagkakaiba ang batas dun sa panahon ni Moises sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Kaya po kay Kristo, walang presyo piho. Pwede ka magbigay ng mas mababa sa ikapo, pwede kang magbigay mas mataas sa ikapo, pwede kang mas magbigay ng ayon sa ipinasya ng iyong puso. Yun ho ang nakasulat sa Biblia. Salamat po. Magandang gabi po, brother. Magandang gabi po. May nabasa po kasi kung isang babasahin na ang sumulat po si Armstrong. Sinasabi niya po na ang mga mapupunta raw po sa impyerno ay matutupok at hindi raw walang hanggang magdudusa. Tulad po ng sinasabi nila sa verse na Malakyas 4:1 and 3. Basahin natin ang 4:1 and 3 of Malakay. Pakinggan nyo. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, at kayo magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan, at inyong yayapakan ang masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayun. At inyong yayapakan. Basa mo na yan? Opo. Ano ang ibig nilang ipunto ron sa pagkabasa mo, kapatid? Kasi po, di ba, sabi niyo po na yung mga masasama araw-gabi po parurusahan po sila sa impyerno. Bali, sa paniniwala po nila, lumalabas po na kapag napapunta po sa impyerno yung mga masasama, matutupok po sila, hindi na po sila magdadanas ng napakahabang panahon. Parang ganun po. Ibig sabihin, ang batayan nila rito, yung pati kanilang ugat masusunod. Ano? Ang ibig ba sabihin nun,
will that mean na they will be consumed? Na walang matitira na? Ganun ba yun? Dito, hindi ganun yun. Pakinggan mo kay Judas 12. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot, na nagpapasabsab sa kanilang sarili, nangaalapap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy sa tag-ginaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binunot pati ugat. Alam mo, ang ugat na sinasabi, hindi naman ugat na literal yun eh. Yung masasama, binunot ang wika, pati ugat. What does that mean? Ay, yung sabihin na, na-consume na? Hindi ganon, hindi ganon. Alam mo kung bakit? Kasi, dun sa awit, sa kawikaan, ang ugat ng matuwid, ang masama, ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan. Ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. Ayun, ang ugat ng matuwid hindi makikilos. Hindi ibig sabihin ng ugat a part of your being yon. Ang ugat, kung Biblia pag-uusapan, yung nasa Colossus 2. Yung ugat ng matuwid hindi makikilos eh. Ano yung ugat na hindi makikilos? Kung 1:23. Kung tunay na kayo'y mamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa inyong pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Tayo, sabi, kung tunay na kayo ikay mamamalagi sa pananampalataya, nababaon, di makikilos. Bakit hindi makikilos? Sa Colossus pa rin, 2. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya. Yung ugat na tinutukoy, pananampalataya ng tao yun eh. Kaya yung ugat ng matuwid, hindi makikilos, sabi ng Biblia. Yung kanyang pananampalataya, hindi mawawala. Kaya nung sabihin doon sa Malakias, na pati kanilang ugat mawawala, ang mawawala yung pananampalataya, hindi yung tao. Di ba, no? Ngayon, anong katunayan na hindi tama yung pakahulugan ni Armstrong na yon? Basahin natin sa Apokalipsis 14. Ganito nakasulat. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Maliwanag yun eh. Hindi ako may sabi nun, sabi ng Biblia. So magiging immortal po ba yung mga itatapon? Oo, immortal talaga. Kasi kung paano ang isang taong maliligtas ay magiging immortal to enjoy eternal life, yung hindi maliligtas magiging immortal din para to taste immortal punishment. Ang katunayan sa araw na yon ng wika, basa. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan. Kita mo. Hindi immortal nga. Ay, sa mga mapayapang gabi po sa ating kapatiran, magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. At isang malaking karangalan po nakadaw pang palat po namin kayo sa personal. Kami man po. Ang aking po katanong ay dalawang may kilaman po, no? Ang una po, dahil sa marami po akong mga kaibigan nakakausap ko sa mga kaibayong iglesia, na si Kristo raw po ay talagang tunay na tao. Hindi po ako naniniwala doon, kaya gusto ko malaman nila
sa maikling pananalita na si Kristo po ay anak ng Diyos. Hindi po talagang tao. Alam nyo kasi kung ang tunay na tao na si Kristo, ba't naman magkakatawan tao pa ang isang talagang tunay ng tao? Di ipapanganak na lang sana, yun na lang, tapos na. Pero sa Biblia, sabi po sa Filipos 2, versikulo 5 hanggang 8, ganito, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakitulad sa tao. Paano naman sasabihin mo tao yun? Siya ang wika nasa anyong Diyos, who being in the form of God, thought it not a robbery to be equal with God, but he humbled himself, took upon him the form of a servant, and the form of a man. Siya ay nag-anyong tao. Hindi ko tao. Siya ay nasumpungan sa anyong tao. Nakitulad sa tao. Sabi doon sa 1:14 ng Juan, ang verbo ay nagkatawang tao. O di ho talaga tao. Alin ho ang tao kung gayon? Yung katawan. Kasi meron ng katawan Merong katawan, merong nasa loob ng katawan. Alin ba yung nasa loob ng katawan, kapatid na Willie? Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Yung kahayagan sa laman, nasa loob nun yung kapuspusan ng pagka-Diyos. O di Diyos po yun. At ang katunayan, kaya Diyos yun, anak kasi yun ng Diyos Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kayo'y anak ng kataas-taasan. Alam niyo, yung mga anghel ho, tinatawag din ng Diyos na mga Diyos yan Kasi mga anak sila ng Diyos, sabi sa Biblia. Kaya, kung ang pag-uusapan pagkakalagayan ng ating Panginoong Hesus, hindi mo matututulang nasa Biblia, siya ay nag-anyong alipin, nakitulad sa tao. Hindi ko tao. Diyos po yun. Kaya nasagot na po yung katanungan nila sa akin. Sige po. Pangalawa po, Brother Eli. Sige po. Alam po natin lahat na si Jesucristo, na ating tagapagligtas, ay nag-iisang anak at buktong anak ng ating Ama. Si Jesus Christ ba noong lumabas po sa sinapupunan ng ating Ama, ay saan yung espiritu po o meron na po siyang flesh and blood? Hindi po. Kasi alam niyo si Kristo sa ibang terminolohiya ng Biblia, ipinanganak siya ng Ama Sabi ng Ama sa kanya sa Hebreo 1:5 ganito. Sapagkat kangino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ang Diyos po pala nanganganak. Si Kristo sinabi sa kanya ng Ama, ikaw ay aking anak, aking ipinanganak ka ngayon. Ipinanganak siya ng Diyos. Kung ang Diyos may anak, ano ba ang tawag sa Diyos? Pakinggan nyo sa Hebreo 12:9. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu at tayo mabubuhay? Ang mga ipinanganak ho ng Ama, palibasa espiritu siya, espiritu rin. Ayun ho ang prinsipyo ng panganganak Pag ang espiritu ang manganganak, espiritu rin ang ipanganganak. Pag ang laman ng manganganak, laman din ang ipanganganak. Juan. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Kaya kung ang ama'y nanganak at ang anak ay si Kristo, espiritu siya nung ipanganak siya ng Ama. Yan po yan. Kaugnay po rin doon sa tanong na yun, Brother Eli, no? Apo. Kasi po, ipinanganak siya ni Birhing Maria, nagkatawang tao po siya sa laman, Ngayon po, noong siya ay namatay at umakyat po siya sa langit, sa kanyang Ama, nabago na po ba ang kanyang dating original na katayuan po sa langit na espiritu? Nagkaroon na po ba siya ng flesh and blood nung umakyat siya? Nagkaroon po siya ng body, a glorious body. Hindi po flesh and blood yun, kapatid. Nagkaroon siya ng flesh and blood nung nandito siya sa lupa. Pero nung upon his resurrection, na iba po yun. Na iba yun. Ang katunayan yun, nakakapasok sarado bintana at saka pintuan
Kung may flesh and blood, you cannot enter into a closed matter, cannot penetrate matter as is, no? Madidisintegrate ka para magawa yon. Eh, hindi po ganon. Si Kristo nakapapasok ng ganon. Ibig sabihin, meron ho siyang kalagayan na hindi na matter, hindi na flesh and blood. Yun. At yun po ang sinasabi sa Biblia na Filipos 3:20. Sapagkat ang ating pagmamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kalwalhatian. Tayo po pala, pag maliligtas tayo, gagawin ni Kristo, itutulad niya yung ating katawan sa kanyang katawan. Babaguhin niya ang katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. We will be like unto His body. We will be given a kind of body that is like, or that is exactly the same as His body. Ngayon, ano bang klase yung katawang ibibigay sa maliligtas? Pakinggan niyo po, 15:51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya papalitan po tayo ng isang katawang walang kasiraan, kagaya nung kanyang katawan. Wala pong flesh and blood doon. Sa mga tito, ano ho ba ang pagkakaiba ng glorified body doon sa original na spirit po siya nung inilabas siya? Yun pong glorified body na sinasabi sa Biblia, meron na po siyang form of a man. Kasi nung ipanganak siya bilang spirit, wala yung form of a man. Ay, ang glorified body, may form of a man. Nakita nga siya ng mga apostol, may kamay pa siya at may paa eh. Nung espiritu siya, ang espiritu po kasi wala siyang anyong kagaya ng forma ng isang tao eh. Samantalang nung magkaroon siya ng glorified body, meron siyang forma parang tao. Sa kapatid doon, nakita na siya doon. Opo, nakita po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ito ho, madalas ko rin nadidinig sa inyo. Sige po. Alam po ninyo, sa Katoliko, meron kaming sign of the cross na tinatawag. Meron ho ba kayong maipakikitang talata sa akin sa Biblia na yung sign of the cross ay masama o bawal man? Alam nyo, ganito. Just what do you mean by sign of the cross? Yung pag-aantanda ng cross. Palagay ko, we are using the wrong terminology. Diba? Terminology ang mali eh. Bakit po ninyo nasabi, Brother Ellie? Sign of the cross? Ano ba ibig sabihin ng sign? Pag-aantanda. Yun ang sabi nyo. Sign of the cross ay pag-aantanda. Sabi nyo po yun. Are we using the right terminology by using that word, sign of the cross? Or it is the cross? Kasi yun ang naging... Di ba yun na mismo ang cross? Oh? Kasi ginagamit sign of the cross. Yung palang kinu-question ko na sa mga theologians na Katoliko eh. Pero ganun pa man, granting without accepting. Tanggapin na natin na yun na nga ang sign of the cross. Ano? Oh. Granting that it is the sign of the cross. Kasi pag sinabi yung sign of the times, ang ibig sabihin, iba yung sign dun sa times. Sign of the times. Sa terminolohiya ng Biblia, iba yung sign kaysa dun sa time. Sign of the cross. Yun mismong cross ang sinagawa mo, you're not doing the sign of the cross. You're doing the cross. Hindi ba?
Granting na ako na ang tanga at hindi sila na ang tama. Ngayon, kung bang sign of the cross, utos ba ng Diyos? Ang sagot ko, walang utos ang Diyos na mag-sign of the cross. At dahil sa walang utos ang Diyos na mag-sign of the cross, pag nag-sign of the cross ka, gumagawa ka ng bagay na masama. Dahil hindi utos ng Diyos. Pakinggan nyo, sa 12:32 ng Deuteronomio, ganito nakasulat. Kung hindi natin, ano ba ang kahulugan ng sign of the cross? According to the Catholic doctrine. Pakinggan nyo ha, basahin muna natin yan, kapatid David. Kung anong bagay ang inyuutos ko sa iyo, ay siya mong isa sa gawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Kung ano utos ko, huwag mo siya sasagawa mo. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Kung wala naman sa utos na Diyos, idinagdag mo, di masama. Di ba? Ngayon, tanungin natin ang Catholic authorities kung ano nga ang kahulugan ng sign of the cross. Ito po ay isang aklat Katoliko, maikling katisismo ng aral na Kristiyano. Sinulat po ito na ito'y may imprimatur ni Hernando Antiporda, kamag-anak ho namin ito. At saka may ni Hill Obstat, ni Abriol, ni Ibang Senyor Abriol. Yung Hernando Antiporda na yon, pinsang buo ni kapatid na Perez. Kaya lolo mo yon. Yon. Kaya pinsang buo yun ni kapatid na Perez. Kaya ganito, ang mga dasal na dapat isaulo ng bawat Katoliko. Una, ang tanda ng Santa Cruz. Alin ito? Ang tanda ng Santa Cruz, ipag-adya mo kami, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ano po raw ang kahulugan ng antanda ng Santa Cruz? Pwede mo bang mangutang ng loob, kapatid? Nakakabasa mo ba kayo ng walang salamin? Eto po. Pakibasa nyo lang po ito. Umpisahan nyo po rito. Ayan, umpisahan nyo po dyan. Ang tanda ng Santa Cruz ay ipagadya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, siya nawa. Makatwid, salamat po sa inyo. Sa makatwid, ang tanda ng Santa Cruz, ayon sa Katoliko, pag-aadya sa kaaway. Kaya, pagka ikaw lalabas ng bahay at medyo kabado ka, nag-aantanda ka muna pag-adya mo sa kaaway. Diba? Pag halimbawa may asong maalulong, kinilabutan ka. Diba? Halimbawa, lumilindol. Ha? Bakit pagka nandun ka sa harap ng pare? Sabi ng pare. Gagayahin lang natin sabi ng pare. Ipag-adya mo ako sa aking mga kaaway na ito. Diba kung gumawa ako sa pare, malaki-malaki. Marami yung membro. Lalo ka naman. Di ba gano'n ang kahulugan nun? Kasi sabi rito, hindi naman ako lang invento. Binasa ko aklat. Ang antanda ng Santa Cruz, pag-aadya sa kaaway. Meaning? Pero hindi ho siguro, hindi naman ho ganon, Brother Eli. Palagay nga ho natin hindi ganon. Dalabas, ang inyong pag-aantanda ng Santa Cruz, double standard. Hindi ba? Kasi kung yan talagang ang kahulugan niya pag-aadya sa kaaway, gagamitin mo lang yan pagka may impending disaster o kaaway. O kaya may panganib. Bakit pagka nag-smoke procession, pagtapat ng santo ano yun? O ano naman ang ibig sabihin nun? Papalitan nyo ba yung nakasulat dito? Bago ko kayo paniniwalaan ko muna ito. Dahil ang gumawa nito, Otoridad Katoliko. Ganun po ang pag-aaral. Dahil ang sabi rito, yung antanda ng Santa Cruz, pag-aadya sa kaaway. Pero ako may alam akong isa. Eto pa. Pakinggan nyo.
Ito po ay Pasyong Katoliko. El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana en verso Tagalog. Dr. Aniceto de la Merced, Cura Paroko de Candaba, Pampanga. Pisahan ko na, makinig kayo. Ipag-uutos magkintal sa noo ng kanang kamay. Alin ang ikikintal? Kanang kamay sa noo. Kaya nga kahit kaliweti ka, pag nag-aantanda ka na, kanan ang ginagamit mo. Sino sa inyong kaliweti na kung mag-antanda yung pangaliwarin? Kasi sabi dito, ipag-utos magkintal sa noo ng kanang kamay, tandang pagkakakilanlan na silang ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Ayan. Hindi ho akin ito, Pasyong Katoliko ito. Kaya nakakakilabot Yung palang nag-aantanda ng luot ka ng kamay, tampon pala yun ang Antikristong hunghang, sabi ni Padre Aniceto de la Merced. Paano naman nyo ako pag-aantandain nun? Gusto ko man, ayoko na. Bakit? Biro mo, mabibilang ka sa kampong tunay ng Antikristong hunghang. Sino ba yung Antikristong hunghang na yun? Ano pat ang magagawa ng Antikristong kuhila ay milagrong pagdaraya, mga pagmamalikmata sa tulong ng diablong madla. Kita nyo na, may milagro pala yung Antikristo, mga pagmamalikmata sa tulong ng diablong madla. Ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo, ano pat magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Ayan tayo. Kaya sa buong mundo maghahari itong lilong Antikristo. Kaya nga pala siya, lahat ng tao sakop niya, kayang-kaya niyang pag-antandain. Biro nyo, buong mundo pala mag-aari ang lilo. Ang kaniyang mga aral, masasama't di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Sinong relihiyon na sa buong mundo nagbabantog na siya'y Kristiyano? Ang kanyang kabig pambuong mundo, sino? At sinong relihiyon ang may utos mag-antanda ang kanyang miyembro ng kanang kamay at noo? Sino? Wala namang ibang sagot dun Di ba? Tutuloy pa natin. Salamat po, Brother. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Magandang gabi, Brother Soriano. Magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat. Ang tanong ko kasi nakikinig ako sa inyo, sabi niyo na reliyon ay importante sa kaligtasan ng isang tao. Opo. Dahil ang reliyon ay pagbabalik sa Diyos. Paano ko ang mga reliyon gumagawa lang ng kwarta? Paano ang dami mong membro niyan? Hindi naman reliyon yan yung mga
uso ngayon na gumagawa ng kwarta, hindi mo religion yan. Negosyo yan. Pakinggan nyo. Ikalawang Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya kung mga kalakal yan, negosyante, hindi mo religion ang dala niya. Nagdi-disguise lang po yan na religion. Pero ang talagang ano niyan, pera. Pera po. Kaya mag-iingat kayo sa mga relihiyon na mayayaman ng pastor. Pera talaga gusto niya. Kasi nabanggit din nyo na ang mga templo na gawa ng kami ng tao ay wala doon ang presensya ng Diyos. Hindi ko malaman kung ano ibig sabihin mo nun. Maliwanag ko, sabi ni Pablo, 17:24 ng gawa. Hinggan po. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ang Diyos po, hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. Ngayon, kung ang hinahanap nyo, presensya ng Diyos, wala ho siya dun sa mga templong ginawa ng kamay. Ang presensya ho ng Diyos nasa 18:20 ng Mateo o ng Mateo. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Kung saan nandoon yung 2 o 3. O kagaya nito, hindi naman ito templong ginawa ng kamay ng tao, di ba? Ito ho ay parang hotel yata ito. Pero kung nandito yung 2 o 3 na nag-uusap ukol sa Diyos, ang presensya ng Diyos maaaring maririto. Pero pag alis natin dito, wala na rin dito. Kasi ang tunay na presensya ng Diyos sumasama dun sa kanyang mga lingkod. Pakinggan nyo sa 1 Korinto 3, ganito nakasulat. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung ang sino man? Kung gibain ng sino man ng templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Kaya, mga tao po, mga lingkod ng Diyos ang tinatawag na templo. Yung presensya ng Diyos nasa kanila. Wala doon sa bato't simento na ginawa ng tao. Kasi mayroong mga kasalanan na ginagawa ng tao na kung ito'y mapapatawad. Minsan sabihin nyo, gagawa ako ng kasalanan, hihingi nila ako ng tawad sa Panginoon. Yung ba patatawarin? Iba, pagka nasa tama po kayong lugar, patatawarin kayo ng Diyos. Palagyan nyo, magnanakaw ako, hihingi nila ako ng tawad sa Panginoon pagkaraan. Diba, patatawarin? Pagka halimbawa, nagnakaw kayo, pumigay ng tawad, pwede kayong patawarin. Pero tapos, nagnakaw kayo uli, pwede uli kayong patawarin. Pagka ikatlo, nagnakaw pa kayo uli, talagang magnanakaw na kayo. Pakinggan nyo sa 3 G's ng Tito. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Itinatakwil ho ng Diyos pagka inuulit-ulit natin ng kasalanan. Salamat po. Salamat din po. Magandang gabi po, magandang gabi po. Ali Soriano. At magandang gabi sa lahat. Ang may tatanong ko tungkol kay Batadan. Opo. Kung sakali pong hindi sila nagkasala, anong magiging kalagayan ng tao? Kung hindi po sila nagkasala, ang matutupad yung... Kasi po, ang Diyos, kapatid, ganito. Meron siyang plan A, B, at saka C. Yes. Actually, nandun tayo sa plan C sa ating panahon. Ang plan A niya, sabi niyan Diyos, sa lahat ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain ka na may kalayaan. Ngunit sa bunga ng pagkakilala ng mabuti't masama, huwag kang kakain sapagkat sa araw na kumain ka niyaon, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Therefore, ang plan A, walang kamatayan. Mabubuhay sila ng wala hanggan. Dadami ba sila? Dadami, kasi sabi dun sa Genesis 1:27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at wangis, nilalang niya sila na lalaki at babae. At sinabi ng Diyos sa kanila, magpakarami kayo, kalatan ninyo ang buong lupa. The original plan is for them to multiply and replenish the earth. Kung hindi pa sila nagkakasala noon, sinabi na ng Diyos yun. Kung sakali pong magkagayon, at hindi magkakasalang tao yung ganun nga ho, paano naman ang magiging, ibig sabihin, paggawa ng tao,
Ay, siyempre, under the right direction lagi yun. Kasi ang umpisa ng tao, we are under God's direct administration eh. Pati pagkain, sinasabi ng Diyos eh. Pati gagawin, pati damit, ang Diyos ang naggumawa ng damit para sa kanila eh. Pati yung dwelling place nila, ang Diyos ang naglagay. He planted a garden and called it the Garden of Eden, and He placed the man that He made in the garden. Ibig sabihin, pati yung ating dwelling place, it is God that directs. In every manner of living, ang Diyos ang magtatalaga. Kaya everything will be fine and in place pagka ang Diyos ang masusunod. Kaya lang nawala dun sa plan A, napunta tayo sa B, si Eva at si Adan. Binigyan sila ng kamatayan nung makagawa sila ng kasalanan kasi pagmamahal pa rin ng Diyos yun. Kasi alam ng Diyos, kung sila lumabag, kumain sila nung hindi tamang kainin, magkakasakit sila. Alam ng Diyos, kung magkakasakit ka, kailangan ka mamatay dahil, halimbawa, nirayuma ka. 1,000 taon ka nang nirarayuma, may maisusumpa mo yung buhay mo dahil yun lang mga tika ng matagal katakot-takot na kate. Hindi mo ba yung may mga psoriasis may mga kate? Naku, meron akong kilalang may psoriasis, gusto niya lang mamatay. Kung hindi mapatayin ng Diyos ang tao at kukunin ng buhay dahil nagkasala siya, magkakasakit siya, biro mo yun lang ikaw may kati ka lang na, meron nung kati, talagang hindi mo matiis Minsan kating yung kakakamot mo nagsugat na, makati pa rin, mahapdi na, makati pa rin. Ang tindi nun. Kung ganun lang mangyayari, 1,000 taong ka nangangatim, maisusumpa mo ang buhay, baka magpakamatay ka, di ba? No? Ano ibig ko po sabihin, yung pagdating ng kamatayan, habag na rin ng Diyos yun sa isang tao para to alleviate him of his sufferings because of the consequences of sin dahil nagkasala na. Salamat po. Salamat din po. Nagabi ko, Ginoong Eli Soriano. Sa paggamit ho ba natin ng free will ay may posibilidad ho ba o chance man lang ang tao kahit katilding kasi matalino tayo, tao tayo. Anak tayo ng Diyos. Sinasabi nga lesser God tayo. Na tayo makahigit o pumatay man lang sa katalinuhan ni Lucifer o ng ating Panginoong may kapal. Sa dalawang matalinong naglalaban sa pwersa natin sa panahon na to. Meron ba tayong chance? Unang-unang sagot ko, kapatid, wala tayong chance na makapantay man lang natin ang Diyos sa kaalaman. Huwag na nating isipin yon at alisin natin ang lahat ng possibility iniisip natin that sometimes makakapantay natin yung katalinuhan ng may kapal. Hindi pwede yon. Hindi pwede yon. Never na mangyayari yon. Pero kay Lucifer, utos ng Diyos yun. Dapat mas matalino ka kay Lucifer Pakinggan mo sa 10:16 ng Mateo. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas. Ayun, ang ahas si Satanas yun, di ba? Sa Biblia. Kaya magpakatalino ka gaya ng ahas. Ang ibig sabihin, huwag kang papaloko sa ahas. Ibig sabihin, pantayan mo man yung katalinuhan niya. O kung maaari, higitan mo pa. Di ba? Kasi alam mo, meron tao pwedeng makahigit sa katalinuhan ng demonyo Meron. Yung mga taong sakdal at matutuwid sa Diyos, nakahigit sila sa katalinuhan ng demonyo. Kasi 3:15 ng Santiago. Pakinggan niyo po. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman sa diablo. Yung karunungan ng diablo, yung sa laman, pag ang tao ay sa Diyos, 3:17. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kaniyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Sino marunong at matalino sa inyo? Tao kausap ng Diyos, Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kaamuan ng karunungan. Kaya, a man can be wiser than Satan. Kung ia-apply mo yung karunungan mula sa itaas.
pwede po muna natin ng pasampala talaga. Oo. Pero yung may kapal talagang lesser tayo ron. Alisin mo na talaga. Talagang siya lang. Alam mo, yung isipin lang natin yung kasalanan na natin sa Diyos yun eh. Patawarin po. Oo, basta pakinggan mo, basahin natin ha. Hindi ko naman sinasabi kapatid na kasalanan mo na yun. Ito lang po yung napag-isipan lang at dahil lang po sa mga kasama, kaibigan, mga kakilala. Naunawaan kita. Pero, kaya ko naman sinasabi sa ito, para sa susunod, ito naman ang gawin natin. 12:3. Roma. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sabi, huwag tayo mag-iisip ng totoong matayog. Kasi po yung tanong ko, yun po talagang, ito talaga sa panahon natin, yun ang umiikot eh. Talagang paangatan po. Talagang tinanong ko lang po para yung nakakaintindi, bumagsak na. Yung nakakaunawa, bagsak na. Maganda na. Yung papataas pa lang, bumagsak na rin. Ayun, para wag silang magmatayo. Para ano lang po, pangano lang po. Salamat. Papaintindi lang. Salamat sa iyo, kapatid. Salamat din po. Magandang gabi. Magandang gabi po. Sige po. Bali, yung tanong ko is, kasi yung guardian angel po, totoo po ba yun? Oo, 34:7 ng Awis. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nakatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Ayun, ang sabi, the angel of the Lord ay humahantong sa buong palibot ng natatakot sa Diyos at ipinagsasanggalang sila. Kaya meron talaga nun. Yung natatakot sa Diyos, yung walang takot sa Diyos, meron ding gwardya, yung kaya lang mga demonyo gwardya nun. Bali po yung, halimbawa po yung mga na-rape na po ng mga bata, di ba po may mga guardian angel? Bakit po kasi ang guardian angel, ginagay niya yun na maiwasan yung ganung sakuna. Lumalabas na para bang nawawala. Hindi nawawala, kapatid. Meron kasing ganitong mga pangyayari sa mundo na ang Diyos nagpapahintulot ng pangyayari. Alam mo, ganito yun no? Medyo mahaba-haba at mahirap intindihin. Opo. Ang Diyos nagpapahintulot. Pero meron siyang direct will. No? Yung talagang gusto niya, nangyayari yun. Pero kung minsan, yung pangyayari hindi niya gusto, nangyayari, pinahintulot niya lang. Kasi binigyan niya ang tao ng free will. Kung may free will ka, gusto mong gahasain yung anak mo, magagahasa mo nga. Di ba? Pero it doesn't mean na napahamak na yung anak mo. Alam mo kung bakit, kapatid? Yung mga bata na yun, magiging dapat sa Diyos yun. Sigurado yun. Kaya hindi ka pahamakan yung nangyari sa kanila. Ang napahamak doon yung nanggahasa. Magandang gabi, Brother Eli. Sa inyong lahat po. Meron lang po akong kalituan sa aking nababasa sa Biblia at nagtataka tungkol po kay Abraham. Ito po yung panahon ng tagutom, nung sila ay naglalakbay nakasama si Sarah. Ngayon napunta sila sa Paraon, sa Ehipto. Ngayon, nilinlang niya yung Paraon, nagpakilala siya bilang kapatid niya si Sarah, although totoo naman. Kaya lang at the same time, meron siyang panlilinlang na ginagawa nang sa ganon dahil natatakot daw siyang patayin. Let's say, ganon na nga nangyari. Kaya nagsinungaling siya na hindi niya asawa. Ngayon, binigyan ng regalo o ng mga, yun nga, yung mga baka, tupa, kamelyo, kayamanan at lahat. Tapos, bandang huli pala, pinarusahan pa ng Diyos yung Paraon dahil kay Sarah. Ang tanong doon bakit si Abraham na nga nanloko, nilinlang niya ang Paraon. Kundi dahil sa kanila, hindi pa mapaparusahan tong Paraon na nagbigay na nga ng mga kayamanan pinarusahan pa. Okay, sabihin na natin na yun nga, maaaring meron kayang di ka nais-nais na nangyari, kaya pinarusahan ng Paraon. Sabihin na natin meron o wala. Ngayon, ginawa na naman niya, inulit na naman niya kay Abimelech. Niloko na naman niya, pinakilala na naman niya na ito ang aking kapatid, si Sarah, ganito, ganyan. Tapos, sinasabi sa Biblia na hindi naman talaga nasipingan. Alright, maliwanag doon, sinabi, hindi nasipingan. Kaya lang, doon sa una, sa Paraon,
walang binabanggit na kung nasipingan nga o hindi. Ngayon, ang tanong doon, bakit nagsisinungaling na si Abraham? Parang panluloko na rin yun kung tutuusin na just in case, pag nabuko, nagkabukuhan, tsaka ako sasabihin na asawa ko. Nagsinungaling na siya, nilinlang na niya, nagregalo, napahamak pa. Hindi kaya parang kinukonsinti ng Diyos ito. Tapos nangyari kay Isaac na naman, kay Rebecca, si Abimelech na naman ang lolokohin. Ganon din ang pagpapakilala. Yung sa akin naman po, gusto ko lang malaman na kung talagang takot siya, kaya niya hindi pinapakilala bilang kapatid bilang asawa itong si Sarah, siya na lang ang maglakbay. Tapos siya ba naglakbay hindi rin siya bibigyan ng kayamanan? Bakit kailangan gamitin pa niya si Sarah? O kaya naman, huwag na lang niya pakilala si Sarah. Ang gawin na lang niya, iba na lang pakilala niya o kaya dungisan niya para hindi mahalata na talagang maganda si Sarah. Ano po ba ang masasabi niyo tungkol dito? Kung ako man ay talagang naguguluhan lamang, wala akong mali siya. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Doktor. Ganito po yon. Si Abraham po ay, as defined in the Bible, kaibigan ng Diyos. Kayo ba? Yung mga shortcomings ng kaibigan niyo, hindi niyo maipagpapaumanhin? How far you can forgive your friend? Kaibigan ng Diyos yun A tested man, called in the Bible as a friend of God. Ganito po yon. May masamang intensyon yung hari kay Sarah. Nakita ng Diyos yun, may masamang intensyon. Therefore, tama si Abraham na magkaila dahil ina-anticipate ni Abraham ang klase ng mga taong nakakaano niya. Alam nyo, si Abraham ay galing doon sa chosen people of God. Isa siya doon sa mga chosen people. And ang mga chosen people of God, meron ho silang masasabi nating God-given intelligence na kung how to deal with other kinds of people. Ganito po kasi, baka sabihin nyo, medyo malalim-lalim itong bagay Ako po, pag ang kausap ko Iglesia ni Cristo, hindi po ako nagsasabi ng buong totoo. Nabugbog na kasi ko ng Iglesia ni Cristo Siyempre, ang kakausapin mong totoo, yung alam mo na totoo rin ang sinasabi. Pero sa isang taong sanay magsinungaling, pag nagsabi ka ng buong totoo, papahamak mo ang sarili mo. Ganun po yun. Ganun ho ang pakikipag 4 ng Efeso. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapwa. Sa kapwa mo magsalita ka ng katotohanan sapagkat tayo mga sangkap ng isa't isa sa atin. Ayun. Sa kapwa mo magsalita ka ng katotohanan. If you are a Christian, speak truth to another Christian. Pero pag ang sasabihin mo, ang kausap mo hindi Kristiyano, ang kausap mo yung terrorist, mga MPA, mga kung ano-ano. Pero pag sasabihin mo yung totoo, ikikidnapin nga yung kawawa naman yung ganun ho, ang pakikipag-usap ng totoo sa totoo. Pero yung totoo, hindi ho ginagamit sa hindi tumutotoo yun. Hindi ho ba? Si Kristo, 2 sagot Tinanong si Kristo, 2 sagot. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Panginoon, dapat ba tayong bumuwis kay Cesar? Sino ba dapat bumuwis? Yung kamag-anak ng hari o yung ibang tao sa hari? Ang sagot ng mga apostol, yun kang ibang tao sa hari. Yung anak ng hari, hindi dapat bumis. Tayo tayo anak ng hari, hindi tayo dapat bumis. Pero baka matisod siya, sige, pumunta ka, magbuwis ka. Pero ang talagang sagot, hindi dapat bumis. Ba't mo pagbubuwisin si Kristo, siya may-ari ng langit at lupa? Pagbubuwisin mo pa. Ngayon, nung magtanong naman yung mga Pariseo, nanunubok lang. Panginoon, dapat bang bumuwis kay Cesar? Pakita nyo nga sa akin yung pambuwis. Pinakita yung denaryo. Kanino retrato nandyan? Kay Cesar. Bigyan nyo kay Cesar. Mahuhuli mo ba si Kristo? Pag ang nagtatanong ay manluloko, ang isasagot sa'yo yung kagaya ng kalokohan mo. Ayun.
Pero pag nagtatanong yung tapat na tao, tapat niyang sinasagot ang tanong ng tapat na tao. Binabagayan niya po. Si Abraham, nakikibagay lang doon sa klase ng mga taong nasa salubong niya sa kanyang paglalakbay. Pagka sasabihin nila yung totoo, may panganib na si Sarah ay mapahama, kapatid siya. O baka ipapatay siya. Ganon. Samantalang, kung if they are going to dance with their tune, nakaready si Abraham to any eventuality that will happen. Kaya, pagkahalimbawa, magkakabukuhan, kayo na rin ang may sabi, sa kanya lang ipagtatapat. Because he is dealing rightfully with them. Sinabi po yan sa New Testament lumakad kayong may karunungan sa mga nasa labas. Deal with them with wisdom. Kasi, kung pagpapakita ka ng lahat ng kulay mo, mamastery ng masasama, ipapahama ka ng masasama. Ngayon, bakit po naparusahan yung hari? Kasi nakita ng Diyos may masamang intensyon siya kay Sarah. Nandun po yun alam nyo, dapat maingatan si Sarah. Because si Sarah ho ang lalabasan ng binhi na si Isaac. Hindi kay Agar di ba, no? Akala ni Sarah, okay na nung, sige, sipingan mo yung alilakot nang magkaanak ka. Matagal na tayo naghihintay na anak, wala bumalik yung anghel. Sabi kay Sarah, tatawagin ng binhi. Magkakaanak yung baog na si Sarah. Kaya ipinreserve ng Diyos yung pagkabaog ni Sarah, ipinreserve niya para yung plano niya walang hindrance doon. And hindi dapat na meron mang anumang makasiping kay Sarah. Kaya tiyak na tiyak ko po sa inyo, hindi nasipingan si Sarah ng kahit na sinong lalaki maliban kay Abraham. Para matupad yung pangako kay Abraham, kay Isaac, dadaan ng binhi. At yun ay si Kristo. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.